Ang lokong Gilbert na iyon at laruan palang tingin sa akin. Isang kending didila-dilaan at pagkas nagsawa ay babasura na lang. Nangingit-ngit siya ngayon sa naiisip. Emily, paaarawan ko lang si Joanna ha. Akin na muna yung magandang apo ko. Tapos na niyang pasusuin si Joanna at maaari nang ang kunin ng ina. Inay ako naman ho ay magdidilig ng halaman, maglalaban ng lampin at saka mamamalengke. Pilit itinatago ni Emily ang sakit na nadama sa umagang iyon. Pero hindi naman niya maalis sa isip si Gilbert. Tuwang-tuwa pa naman siya at nagbalik na itong ulit sa ususan. Excited ba naman siya kagabi dahil alam niyang kahit paano ay magkikita silang muli ng binatang hinahangaan. Pero aalisin ko na pala ang paghanga sa iyo, Gilbert. Baka kasi bigyan mo pa ng mali siya. Mahanga lang ako sa talent mo bilang pintor at wala nang iba. Si Pedro lang ang mahal ko. Ang asawa ko lang ang mahal ko, Gilbert. Tungayaw niya sa sarili. Ang OA kasi ng Gilbert na yun. Sana man lang ay inunti-unti ang pagpaparamdam sa akin. Mas papaniwalaan ko siya kung hindi niya ako binigla. Wala siyang iniwan kina Mang Badong, Mang Ilyo at Bertong bakal na lagi akong nais dalawin mo lang magkaroon ng korte ang aking katawan. Punti rin ang mga loko ngayon ng aking kabataan, ang aking pagkababae. At si Gilbert ay ganun din pala. Nais din akong bulahin at paglaruan. Pero mas bagputi pa pala ng konti si Mang Badong, Mang Ilyo at Bertong bakal kaysa kay Gilbert. Ang tatlong dirty old men ay pumorma na sa kanya kahit pa siya ay mataba noon. At least ay na-attract na sa akin ang tatlong gurang kahit heavyweight pa ako. Pero si Gilbert magkamali kaya siyang pansinin ako ng aking katabaan. That's it, Gilbert. Nahuli ko rin ang masama mong ugali. Hindi totoong damdaman ang nilalaan mo sa akin. Init lang pala ng katawan. Kay haba at kay layo rin ang narating ng isip ng bata pang biyuda. Iniunat niya ang katawan at saglit huminto sa paglalaban ng lamping. Maya-maya ay wala sa loob na napatanaw siya sa teres ni Mang Celso at siya ay kumabog ang dibdib. Pagkat sa teresang iyon ay nakatitig sa kanya ng buong paghanga ang binatang pintor na kanina lang ay halos binara niya. Kumaway pa sa kanya si Gilbert at ngumiting pagkatamis-tamis. Tarantang binawi niya ang tangin at mabilis na patakbo sa loob ng munting tirahan ng wala sa oras. Ang problema ni Gilbert ay kung paano mapapaniwala si Emily na tapat ang hangarin niya rito. Hindi matanggap ng byuda na ito ay bigla na lang niyang liligawan. Pero syempre hindi siya panghihinaan ng loob. Patutunayan niyang lalo kay Emily na tapat ang hangarin niya rito. Natanaw niya mula sa Teresa ang anak ni Emily na kalong ng ina ng byuda. Pinaaarawan ng sanggol at ang mga kapitbahay na taga-intraga ay nagkanya-kanya ng lapit at batis sa bata. Naroong nakangising kurutin ni Aling Beba ang pisngi ni Giovanni. Naroong kapitan sa kamay at laruin ni Aling Tikang si Giovanni. Pati si Tinay na matandang dalaga ay nais kumarga sa cute na bata. Napatunayan niyang popular si Giovanni ng pati si Tio Tesaltosania ay lumabas para lang kalungin ng sanggol. Nagpaunlak naman si Aling Emma. Matapos kargahin ni Tinay si Giovanni ay si Mang Celso naman ang kumalong sa sanggol. Bago pa namalaya ni Gilbert ay nakababa na pala siya at kaumpok na ng mga taong nasa ibaba. Ngayon lang niya napagmasdan ng gusto si Giovanni. Hawi ito kay Emily pero mas hawig kay Pedro. Tulad ni Pedro ay seryoso kung tumingin ng bata. Nakakala mo ay nakakaintindi na. Naalala niya si Pedro nung nabubuhay pa ito. Gwapo si Pedro pero medyo mahaba ang baba. Kaya may mukhang kagalang-galang si Pedro dahil sa salaming negradong lagi nitong suot. Clean cut si Pedro at aakalain mo pang ang professor dahil sa forma. Walang sino mang mag-aakala na si Pedro ay silang palang construction worker na suwerteng makapang-ibang bansa. Pero minalas sa ibang bansa rin abuti ng kamatayan. Si Pedro ay nagustuhan at minahal ni Emily. Siya kaya ay magustuhan din ni Emily later on. Tanong niya sa sarili. Hindi sila magkahawig ni Pedro. Mas kahawig niya ang artistong si Christopher Delir mula sa bukas ng mukha hanggang sa malagong bigote nito. At kung ililiyad pa nga niya ang malapad niyang dibdib, ay magmumukha na siyang Don kundi Ban Prinsipe. Marahil ay makukuha rin niya si Emily kung siya ay magtsatsaga sa paninyuyo rito na isa loob ng pintor. Iniharap ni Aling Emma ang sanggol at ngayon nakatingin na kay Gilbert. Halos walang kurap. Naku Gilbert, napagkamalan kang ama. Akala ni Joanna ikaw ang tatay niya. Si Tinay na magatandang dalaga ay nanunuksa. Sinagundahan naman ang kantsa ng iba pang naroon. Sa halip na mapiko rin nagustuhan pa ni Gilbert ang birong yun. Pagkalong nga ako kay Joanna Aling Emma, sabi ni Gilbert sa tonong magalang. Nakakangiting nagbigay ang ina ni Emily. Huwag mo lang ibabagsak at lagot tayo kay Emily. Lihim na lugod si Gilbert habang kalong ang sanggol. Kaigang ng kanyang kalooban sa batang anak ng kanyang mahal na babae. Kung magkakatuluyan pala si Emily,
ay hindi magiging problema sa Giovanni. Matatanggap niyang ituring itong parang tunay na kanyang naunawa. Tumagal yata ng 10 minuto ng pagkalong niya yun ni Gilbert. Mula sa loob ng tinarahan ay natatanaw ni Emily ang nangyayari sa labas. Nakita niyang kalong ni Gilbert sa Giovanni. Ang kanyang kalooban ay nalilito. Tunay ba ang damdamin sa kanya ni Gilbert? Kaya pati kay Giovanni ay malapit ito. O baka naman pati pagkagiliw sa sanggol ay pakitang tao lang ng binato. Inay, pakipasok na ho si Giovanni. Patutulugin ko na ho. Sumungaw si Emily sa pinto at tinawag ang pansin ng ina. Pinalingan ni Aling Ima si Gilbert. Ayun, tawag na iyang bata ng ina. Kukunin ko na ha, Gilbert. Nakangiting ibinalik ni Gilbert ang sanggol sa lola nito. Ang kito ng apo ninyo, Aling Emma. Pakalong huuli bukas. Ang rayibang iyan ay sabi ka na sa bata ha, Gilbert. Nakangiti ring tanong ni Aling Emma. Tumango ang pinto. Ako ho ay 27 na at nangangarap na magkaroon ng pamilya, Aling Emma. Ang mga nakakarinig sa usapan ay naaamis. Ngayon lang nila narinig na naging madaldal tungkol sa sarili. Ang nakasayanayan ng tahimik na binata. Kinausap ni Mang Celso si Gilbert pagdating sa bahay. Magtapat ka nga, Gilbert. Ikaw ba ay na-inlove sa ating kapitbahay, ho? Sino ang kapitbahay, Tiyo? Nagmamangmangan si Gilbert. Si Emily. Nakatitig sa mata niya ang tiwid. Napakamot ng ulo si Gilbert. Nasama ho bang umibig sa byuda, Tiyo? Aba hindi. Kung yun ba ang tibok ng puso mo eh. Kay Emily ho ay puso kong aking ginagamit. Kay Lorena ho ay isip ko ang gumana. Namatay ho si Lorena dahil hindi tapat sa aking loob ang pangingibig sa kanya. Dito ho kay Emily ay puso ko at damdamin ang involved team. At pakiramdam ko ho ay maligaya ako kahit di pa ako sinasagot ni Emily. Napanganga ang tiyuhin. Seryoso nga palang kanyang pamangkin ang lagay na iyon. Seryosong seryoso nga pala. Nagtapat ka na ba kay Emily? Kahapon lang dumating si Gilbert. Parang napakabilis naman, naisip ni Mang Celso. Nagparamdam na ho ako pero hindi pa tuwirang nagtatapat ng pag-ibig, Tiyo. Ang sabi ko ay nais ko siyang dalawin mamayang gabi. Pero ayaw ho dahil byuda raw siyang may anak. Tingin ho sa akin ni Emily ay naglalaro. Hindi totohanan. Napailing si Mang Celso. Sa bagay ako man ang babae. At ngayong umaga lang tayo nagkita mulang umalis ka 3 months ago. Aba sasabihin ko rin hindi ka seryoso. Baka nga sa loob-loob pa ni Emily. Como sexy na siya. Bigla mong napansin. Naliwanagan si Gilbert. Tama palang hinala niyang posibleng nawalan siya ng kredibilidad sa byuda. Hindi nga pala kapanipaniwalang totoo ang bigla niyang pagpansin dito. Pero kailangang malaman ni Emily na totoo ang layo niya rito na ipasya ni Gilbert. Ang brownout hindi alam ni Gilbert ay may papel palang gagampanan sa kanyang pag-ibig. Ang pang-araw-araw na brownout ay sumapit sa 9:00 ng gabi. Sa 4 na oras na tatagal niyon, ibig sabihin 1:00 pa ng madaling araw muling magbabalik ang kuryente. Napilitan sa Emily na kulambuan ng sanggol at pinaypayan niyon hanggang sa kapwa sila makakatulog ng anak. Si Aling Emma ay nakatulog na rin sa kabila ng napakainit na panahon. Sa tahanan ni na Emily, naging patakaran ng kapag matutulog ay pinapatay na ang mga kandila at gasera. Yun ay para hindi sila manganib sa sunog. Kaya may nakahandang flashlight si Emily na binubuksan lang niya kapag nagigising sa iyak ang sanggol. Ang maliit na bahay na inuupahan ni na Emily ay nasa tabing ilog. Mula sa bangkang galing kung saan isang malaking lalaki ang pakubli-kubli sa dilim na lumapit sa tirahan ng byuda. Nakaitim ang lalaki, kasing dilim ng brownout ang kasuotan mula ulo hanggang paa. Saglit na kinalikot ng lalaki ang kandado ng pinto ni na Emily. Maya-maya lang ay pumapasok na ito sa kabahayan. Aniyang pusang ingat na ingat. Si Emily ang pakay ng masamang tao. Si Aling Emma na nakahilata sa munting salas ay pinaamoy ng kuha ng fluid ng panghas. Lalong napahimbing ang ina ni Emily. Ang nais kasi ng lalaki ay walang istorbo kapag nasa tabi na siya ni Emily. Si Gilbert ay ginising ng maalinsangang gabi. Mula sa silid ay nagpahangin sa Teresa ang binata. Ang brownout ay 1 oras pang itatagal ayon sa kanyang orasan. Ang hindi niya matiyak sa kanyang sarili, pero may nakita siyang anino sa pintuan ni na Emily kani-kanina lang. Posible rin guni-guni lang niya yun o baka sanhin ang antok niya. Ano yan ang kanyang isip? Minabuti niyang maupo sa silyang tumba-tumba at hintayin na lang ang pagbabalik ng kuryente. Minsan pa siyang nagingit sa napukol at sa nakaraang administrasyon na nilikhang pahirap sa mga mamamayan ng brownout na wala siyatang katapusan. May narinig siyang tili. Galing iyon kina Emily, hindi siya nagkakamali. Ang tili ay sinundan ng iyak ng sanggol. Tumitili si Emily at umiiyak ang sanggol. Hindi nag-aksen ng sandali si Gilbert. Ngayon tiyak niyang may anino nga siyang nakita sa may pinto ni na Emily. Ano-ino-ino ng tao. Halos tinalo ni Gilbert ang handang pababa sa mabilis na lumabas patungo sa bahay ng babaeng nais na niyang mahalin. Ang mga kapitbahay ay nangagising na rin, kabilang sa si Mang Celso.
Pero nauna nang sumaklolo si Gilbert at nakita nitong mabilis na nananakmong patungo sa tabing ilog ang pangas. Hoy, tumigil ka! Hoy! Sigaw ni Gilbert na patuloy sa paghabol. Mabilis na sumakay sa bangka ang lalaki. Ang tangka ay makalayo na agad sa lugar na yun. Tinalo na ni Gilbert ang ilog at hinabol ang bangka. Pero buo ang loob ng masamang tao. Pinagpapalo nito ng sagwan si Gilbert. Ang binatang pintor ay nasapul ng maraming hatak. Pero nagawa pa rin ni Gilbert na mahawakan ang sagwan. Hinila niya iyon at ang lalaking may hawak ng sagwan ay bumulusok sa tubig. Hindi na tinantanan ni Gilbert ang walang hiya. Ginulpi niya ito at halos nilunod bago iniahon sa kalatihan. Marami ng tao sa tabing ilog kabilang na si Emily na humahagol. Sino ang demonyong yan, Gilbert? Tanong ni Mang Celso. Alam na ng lahat na si Gilbert ang sumaklolo at nakahuli sa panghals. Madilim tiyong, dyan na ho natin makikilala ang hinayupak na to. Si Emily o kumusta na? Habang paahon ay nagtatanong si Gilbert, nag-aalala sa sinapit ng minamahal na biyuda. Narito si Emily, okay naman. Nagising siya bago napaamoy ng pampatulog ng impaktong yan. Dalhin mo rito nang makilala na natin. May mga pananglaw na flashlight ang mga taong dumamay kay Emily. Gusto akong halayin ng taong yan. Masamang tao yan. Si Emily na humahagulhol. Ang sanggol niya ay kalong ng isang kapitbahay na babae. Si Aling Emma ay tulog pa dahil sa epekto ng likidong pampatulog. Bubog sarado na kay Gilbert ang lalaking nais magsamantala kay Emily. Nang tanglawan ng mga tao, ay nagmakaawa pa ito. Patawad po, hindi na po uulit. Wala naman pong nangyari. Nagising agad si Emily bago ko pa man nasaling. Maniwala po kayo. Mangha ang mga tao. Kilala nilang brumong lalaki, si Bertong Bakal. Ang tarantado at si Bertong umiiyak sa puot na nilapitan ni Emily si Bertong Bakal. Itinuring ka pa namin kaibigan ni Pedro. Yun pala, ikaw pang aaswang sa akin. Emily, patawad. Pero kung tutuusin, kasalanan mo rin. Kung kailan namatay si Pedro ay saka ka sumeksi at gumanda lalo. Dalawang malalakas na sampalang pinadapo ni Emily sa lokong lalaki. Si Mang Badong na naroon na rin ay biglang sinipa si Bertong Bakal. Umiiyak na nagreklamo si Berto. Bakit pati kayo nagparusa sa akin, Mang Badong? Dahil ba sa naunahan ko kayong magtangka kay Emily? Pareho lang naman tayong may gusto kay Emily. Hiyang-hiya si Mang Badong. Hindi siya makapagkaila dahil naroon si Emily. Baka ito mismo ang magpatotoong di ilang ulit niyang inalok. Ang libreng upa sa bahay ang byuda. Maging mabait lang ito sa kanya. Hiyang-hiyang lumayo na lang sa umpukang iyon si Mang Badong. Si Bertong Bakal ay binigay ni Gilbert sa barangay tanod. Hustong nagkailaw na. Sakalang napansin ni Emily at ng mga kapitbahay na duguan pala si Gilbert. Natamaan ho ako ng sagwa ni Berto. Pinagpapaluho ako bago ko siya nagapi. Paliwanag ni Gilbert sa mga kakampi. Dapat kang madalas sa klinik, Gilbert. Nag-aalalang sabi ni Emily. May natatago akong pera. Ako ang sagot sa gastos. Total ay sugatan ka dahil sa akin. Magpapagamot ako pero huwag ka nang gumasta, Emily. Kami na ni Tia Celso ang bahala. Sagot ni Gilbert sa mababang tinig. Siya nga naman, Emily. Mabuti pa ay bumalik na kayo ng baby mo sa inyo. Tingnan mo kung magigising ng nanay mo. Pinayuhan ni Mang Celso sa Emily. Sakalang naalala ni Emily ang inang pinatulong ng likidong dala ni Berto. Inenervous na nagbalik ito sa tirahan kasama ang sanggol at ilang babaeng kapitbahay. Si Gilbert ay ginamot sa klinik at ibinalik sa tahanan ni Mang Celso. Ang kailangan mo raw ay pahinga kahit 2 days man lang, Gilbert. Masusunod mo ba? Ikaw pa naman ay ayos sumunod sa payo ng doktor. Parang amang pangangaral ni Mang Celso. Susundin ko na ho dahil gusto ko pang humaba ang buhay ko, tiyo. Nakangiting tugon ni Gilbert. May mga pasasya sa muka, ulo at sa taas na bahagi ng katawan. Mukhang may inspirasyon ka na ha. Kilala ko ba? Nakangising nagtanong ang matandang lalaki. Maya-maya ay nagkamot ng ulo. Nag-alala sa sariling katawan. Naloko na. Nalimutan kong si Emily nga pala mismo ang nais mong ibigin, diba? Abay wala sa isip ko. Diyos mo, baka nagiging ulyalin ako, Gilbert. Wala ho yan, tiyo. Naalala niya pa rin naman eh. Hindi pa kayo katandaan para maging ulyan. Nakahinga ng maluwag ang tiyuhin ni Gilbert. Palagay ko naman ay nakapuntos ka na sa puso ni Emily. Malaking bagay ang ginawa mong pagliligtas sa kanya. Umiling si Gilbert. Hindi ko naman ho siya iniligtas, tiyo. Bali nahuli ko lang ho ang tahong nagtangka kay Emily. Gano'n na rin yun. Kung di dahil sa'yo, hindi natin nakikilala ang lokong Berto na yun. Basta huligtas si Emily ay okay na sa akin, tiyo. Hindi ho naman natin maaaring apurahing umibig sa akin sa Emily. Siyempre ho ay devoted pa yun kay Pedro. Ang alam ko hanggat maaari hindi siya dapat magpakasal sa iba hanggat hindi nakakababang luksa. 1 taon iyon. Pero maaari na umibig sa iba si Emily, Gilbert. Sana ako ng ibang yun, tiyo. Seryosong sabi ni Gilbert. Nahiga na siya sa kama para makapagpahinga. Ako'y walang tutol sa inyo ni Emily kung sakali, Gilbert. Mabait si Emily at nakita mo naman. Natuto sa buhay mo lang mamatay ang lalaki nagsisilbi sa kanya. Tumayo siya sa sariling pa at hindi pumatol sa masasalaping aswang sa paligid.
Aba sa panahon ngayon, ginto ang ganyang babae na nagpapahalaga sa kapurihan, di ba? Oo nga, tiyo. Kaya nga lalo ko siyang minahal eh. Ilang araw na ba mulang una kang magparamdam ng pag-ibig kay Emily ha? Tanong ni Mang Gilbert. Saglit na nagkwenta si Gilbert. Magdadalawang linggo na ho. Pinakikiramdaman ko nga ho sa Emily. Pero lagi ho akong pinupormalan eh. Mabait lang ho siya ngayong gabi. Dahil nahuli ko ang nais magsamantala sa kanya. Pinanghihinaan ka na ba ng loob? Aba hindi ho, tiyo. Kaya kong maghintay kay Emily kahit matagal. Kahit bibilang ng taon, Gilbert, kahit pa ho umabot ng 1 dekada, tiyo. 1 dekada, 10 taon. Sa panahon ngayon ay 37 ka na. Ako naman ay tiyak ng kalbong kabuluhan sa katandaan. Sana naman ay may paibig mo agad si Emily, ano? Napalunok si Gilbert. By that time, 10 years from now, ay matandang binata na siya. Kanyang naunawaan.